Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang 4 na operasyon sa integers, ang addition, subtraction, multiplication, at division. Ang integers ay whole numbers na pwedeng maging positibo, negatibo, o zero. Ngayon ay sisimulan natin sa operasyon ng addition of integers. Ang rule nga pala dito ay kapag parehas ang sign ay pagsasamahin ang numero at pananatilihin ang sign. So, kapag positive plus positive, magiging positive pa rin. Kapag negative plus negative, ay magiging negative pa rin. Same sign, add, and keep the sign. Same sign, add, and keep the sign. Kapag parehas, ipagsama at panatilihin ang sign na positive or negative. Ang unang example natin ay example 1, 7 plus 5 equals. Since parehas silang positive, 7 plus 5 is equal to positive 12. Yan. Same sign, add and keep the sign. So, ito ang sagot sa example number 1 na parehas ang sign na positive. Ngayon, dito naman tayo sa example number 2. Ang example number 2 natin ay ito naman ay sa negative sign naman. Negative 8 plus negative 4. Since magkapares sila ng sign, ang gagawin natin ay ipag-add natin ang 8 plus 4 which is equal to 12 at panatilihin natin ang sign na negative. Panatilihin natin at ito ay magiging negative 12. Yan. Yan ang sagot dito sa example number 2. Same sign, add and keep the sign. Ngayon naman, paano pag magkaiba ang sign? O ang ipag-add, magkaiba ang ipag-add na sign. Mari, positive plus negative. Or negative plus positive. Ano kaya magiging kalabasan yan? Kapag magkaiba ang signs, ibabawas ang maliit na value sa mas malaki at gamitin ang sign na mas malaking absolute value. So, kunwari ito ay mataas, ibabawas natin ito dito kasi magkaiba sila. Hindi sila pwedeng ipagsama. Pero kung sino mas mataas na value dito sa positive or negative, ang sign na ito ay pananatilihin. Ganon din dito. So, kung ito ay mataas, panatilihin ito. At kung ito naman ay mataas, panatilihin din ito. So, magbibigay ulit ako ng example. Example number 3. So, ang una natin ay positive 10 plus negative 6. Since magkaiba na sila, ito ang gagamitin natin kung sino ang mas mataas. So, since mataas to, kailangan natin siya i-minus sa maliit na value kasi hindi sila parehas ng sign. So, kapag i-minus natin, it is equivalent to 4. Negative 4. Ay, positive 4. Kasi mas mataas ang value nito kaysa sa negative 6. So, ang sagot dito ay equals positive 4. Ngayon naman ay natapos tayo sa example number 4. Ang halimbawa natin ay negative 15 plus
positive 9 equals, since mataas ang negative at mababa ang positive 9, pag na-minus natin ito at ang magiging kalabasan nito ay negative 6. Paano? Kapag pinag-minus natin itong dalawa, ang magiging kalabasan nito ay 6. Since mataas ang negative kaysa sa positive 9, ang may iwan na sign ay negative. So, ang sagot dito ay negative 6. At yun lang ang addition of integers. Yun naman ay dadapot tayo sa subtraction o pagbabawas. So, ang rule nga pala dito sa integers ng subtraction ay KCC na nangangahulugan na keep, change. KCC or keep, change ang rule. Ang change naman ay palitan ang subtraction sign ng addition. At ang pangalawang change naman ay palitan ang sign ng pangalawang numero. So, ang una nating halimbawa ay sample 1. Sample 1 natin ay 9, positive 9 minus positive 4. Positive 9 minus positive 4. So, ang gagawin natin ay panatilihin natin. So, anong rule dito? Keep, change. Gamitin natin ito. So, sa example 1 ay anong pananatilihin natin numero dito? Ang number 9. Keep the sign. Number 9. Keep the sign. Tapos, gagawin natin ay palitan ang subtraction sign ng positive. Keep, change. At ang panghuli ay gawing negative ang positive 4, gawing negative 4. So, ang mangyayari, kapag pinag-minus to, ang magiging kalabasan niya ay positive 5. Dahil ang 9 ay mas mataas kaysa sa 4. Since pag ito ay pinag-minus, ang magiging kalabasan niya ay 5. So, ang mataas ay number 9. So, ang magiging sagot niya ay positive 5. Ang gagamitin natin na sign ay ang positive 9. So, yung sign ng 9 o ang positive. Yan ang sagot sa number 1. Sample 2. Number 2 is ito, magkaiba na ng sign. Negative 6 minus positive 3. So, ano ang sabi ko kanina? Keep, change. Panatilihin ang negative 6 at palitan ang sign ng positive. At gawin itong negative 3. Since magkaparehas ang sign na ito, ang negative 6 at negative 3. Since parehas sila, gagamitin natin yung rule ng addition. Ang same sign, add, and keep the sign. So, ang magiging sagot dito ay negative 9 kasi parehas sila ng sign. Yan ang sagot dito sa example number 2. Ngayon, dumapo tayo sa example number 3. Example number 3. Positive 8 minus negative 5. So, ang gagawin natin dito sa example na to ay panatilihin natin ang number 8 at palitan ng sign ng positive. At palitan ito ng positive 5. Yan. Kapag ipinag-add natin, ang magiging kalabasan ay positive 13. Yan ang sagot dito sa example number 3. Ginamit natin ang keep, change. Yan. So, sa example number 4 ay, ang example natin dito ay negative 12 minus negative 7. Yan. So, ang gagawin natin dito sa 12, panatilihin natin, keep, negative 12, palitan, keep, change into addition sign or positive sign. Yan. At change the sign into positive 7. Yan. So, hindi naman kailangan to. So, okay pa rin kung kailangan. Ang magiging sagot dito ay, since pataas itong negative 12, i-keep natin tong sign na to, negative. At
ipag-minus natin dahil hindi sila magkaparehas na sign. So, 12 minus 7 is equal to 5. Yan. Yan ang sagot dito sa example number 4. At doon nagtatapos ang subtraction of integers. Next naman ay yung next operation ay multiplication of integers. So, sa multiplication, ang rule dito ay kapag parehas ang sign, same sign is equal to positive. Kapag different sign naman, different sign is equal to negative. Ganito lang ang rule sa multiplication of integers. So, magsisimula tayo dito sa sample number 1. Ito, times natin to. 6 times 4. So, itong sign na to, since pareha silang positive, ay same sign sila, ang 6 at 4, ang equivalent nito ay positive rin. So, 6 times 4 is equal to positive 24. Yan. Yan ang sagot sa number 1. Nakuha ito dahil same sign ang 6 at 4. Pareha silang positive, kaya nakuha itong positive sign sa answer. Next, example number 2. Negative sign naman. Parehas na negative sign. Negative 7 times negative 3. So, since parehas silang negative, ang gagawin natin ay ipagta-times natin sila. 7 times 3 is equal to 21. And since parehas sila ng sign, ang magiging kalabasan niya ay positive. Kasi parehas sila ng sign. Positive 21. Negative 7 times negative 3 is equal to positive 21. Yan ang sagot dito sa example number 2. Next naman na example ay example 3 ay different sign naman ang gagamitin natin. Different sign. So, meron na given dito ay positive 8 times negative 5 is equal to different sign, ang magiging kalabasan niya ay negative. So, positive 8 times negative 5 is equal to negative 40. Ito ay negative dahil ang sign ng 8 at sign ng 5 ay magkaiba. Kaya pag pinag-times, hindi ito magiging positive dahil hindi sila magkaparehas. At dito naman tayo sa example number 4. Negative 9 times positive 2. Yan. Parehas din dito, negative din ang magiging kalabasan. So, hindi sila magkaparehas. Pag times lang natin, 9 times 2 is equal to 18. And ang sign dito ay negative dahil hindi magkaparehas ang sign ng 9 at 2. So, ang sagot dito ay negative 18. Yun lang nagtatapos ang multiplication of integers. Parehas lang sa multiplication of integers. So, example number natin. Example number 1 ay positive 24 divided by positive 6 is equal to, since parehas sila ng sign, ang magiging kalabasan dito ay positive. So, 24 divided by 6 is equal to 4. Yan ang sagot dito sa example number 1. Paano ito nakuha? Kinuha ito dahil parehas ang sign. Same sign is equal to positive. Yan. At dinivide natin ang value ng 24 sa 6. So, ang magiging kalabasan ay 4. Yan. So, datapos tayo sa example 2. Example 2. Ang sign naman dito ay magiging negative. Negative 35 divided by negative 5 is equal to same sign. So, ang magiging kalabasan dito kahit negative siya ay magiging positive dahil parehas ng sign. At ipag-divide lang natin to. 35 divided by 5 is equal to positive 7. Yan. Yan ang sagot sa example number 2. Ngayon naman ay paano pag magkaiba? Ito naman ang example natin sa number 3. Example number 3. Positive 48 divided by negative 8. Yan. Different signs. Ang 48 ay positive at ang number 8 is negative. So, hindi sila tugma. So, ang magiging kalabasan niya ay negative. So, pag divide lang natin, 48 divided by 8 is equal to negative 6. Dahil different signs is equal to negative. Kaya, negative 6 ang sagot dito sa example number 3. Sa example number 4, natapos na tayo ang huling example. Example number 4. Yan. Ang gawin natin ay
negative 63 divided by positive 9. Yan. Since magkaiba din sila ng sign, ang magiging kalabasan nito ay magiging negative rin. So, pag-divide lang natin ang 63 divided by 9, which is equal to negative 7 dahil magkaiba ang sign. Kaya ito ay negative. At divide natin ang 63 sa 9. Yan ang magiging sagot. Yan. Yan. At doon lang natatapos ang division of integers. At sa huli ay sana may natutunan kayo sa aking video. At iyon ang 4 na pangunahing operasyon ng integers. Tandaan, ang addition, parehang signs. Mag-add, magkaibang signs. Mag-subtract. Subtraction, keep, change. Multiplication, parehong signs ay positive. At ang magkaibang signs ay negative. Ganyan din sa division. Parehas na signs, positive. Magkaibang signs, negative. At yun lang, maraming salamat sa pakikinig.